Isang magandang evening na naman sa mga katads. Katads ba yung tawag natin sa Hindi ko nga alam eh. Guys, mag-suggest naman kayo. Sige, suggest nyo kung anong gusto nyo itawag namin sa inyo. This is your boy, Erwin. And it's your boy, Kurt. Isang napakagandang topic na nagbabaga. Ang ganda ng boss mo yung gara. Parang pang-radyo eh. Pang-radyo ba? Pang-DCMM eh. Golden voice. Maganda. So, anyway. So, ang topic namin ngayon is tungkol sa mga toxic Filipino culture. Ay, gusto ko yan. Gusto namin yan. Kasi tayong mga Pilipino, very toxic. Very toxic. Nagtatribe tayo sa drama. Yan ang gusto ng mga Pinoy. So ngayon, ang toxic culture na ating pag-uusapan ay specifically ginagawang investment ang mga anak. Ay, totoo yan. Anong masasabi mo dyan, Kurt? Sa karaniwang nangyayaring ganyan na tinatrato ng mga magulang na ang kanilang mga anak ay isang investment. Very common talaga sa sa mga Pinoy yung ginagawang investment yung anak. Sa paanong paraan pala? Kasi yung simulan natin dyan. Siguro sa mga generation ng mga matatanda, walang hate Walang hate. Pero may hate eh. Kumbaga, laging utang na loob eh. Na, kunyari, pinalaki kita. Kailangan ibalik mo sa akin yung mga... Pag tumanda na. Kung anong kinain mo. Kunyari, nag-away sila ng magulang nila na, totoo yan. Pinakain kita. Like, binuhay kahit anong ibayad mo sa akin, hindi matutumbasan yun eh. Oo. Diba? Parang ipinamumuka. Parang maling-mali yung ganun Pinamumuka. Totoo yun. Ikaw anong take mo doon? Actually, ang ano ko dyan, kaya ako din na-realize to, hindi dahil sa pinagdaanan ko bilang anak, hindi. Mapalad ako na yung parents ko hindi naman ganyan. Hindi naman ganyan. Ang naalala ko lang na birong ginagawa ni mama nung bata pa kami nila kuya, pag makulit kami, is kung magiging sutil ka lang, sana pinisil ko na lang ang ilong mo nung bata ka pa. Para hindi ka na makahinga. Para hindi ka na makahinga. Pero, parang yung mga nangyayari, parang kasalanan mo pa na pinanganak ka sa mundo. Diba? Kasi parang, parang ang dating is, nasa sinapupunan ka pa lang, may choice sila na, na i-abort ka na. Diba? Pero ang take ko lang dyan is, unang-una sa lahat, parang... Sa tingin mo ba sa hirap ng buhay natin yan? Depende siguro kasi ang masasabi ko diyan is ang pinaka root cause kasi ibig sabihin kaya namin to ni Kurt ngayon na pag-uusapan kasi ewan ko kung napanood mo yung video sa Wawawin ba yun na di ko alam kung Wawawin ba yun or basta parang game show. Some game show. Some game show. Tapos ang nangyari is may anak na kasali doon sa game show. Ngayon, so tinanong yung anak, sinong kasama mo dito? Sabi niya, yung nanay ko po, ganyan. Tapos yung nanay niya, parang 30-some years old lang, mga let's say middle 30s. Parang napanood Di ko alam kung parang teenager pa tong bata. So yung bata parang, I guess, parang ang galing niya sa school or whatever. So parang bright yung future niya. So ngayon, parang kinausap yung nanay, parang sabi niya, anak, sana pagbutihin mo yung ginagawa mo, ganyan. Para paglaki mo, may taguyod mo kami, kumbaga like mapag-aam mo yung buhay namin. Tapos tinanong ngayon siya nung host, sabi nung host, nanay, ilang taon na po ba kayo? Parang sinabi niya 35 lang siya. Napanood ko to sa sa Itbulaga, bro. Itbulaga si pala. Maine Mendoza yung yung Tapos yung sinabi niya na hindi naman po sa bata pa kayo, 35 years old. Tapos, at saka hindi po dapat na inaatang nyo yung responsibilidad ng pag-ahon nyo sa buhay sa anak nyo dahil yun yung anak nyo. Yeah. So ngayon, parang doon ko nga na-realize na parang, yun nga, sabi mo, sa ating mga Pilipino, kasama sa atin yung yung parang, pag pinapalaki ka, may kasamang utang na loob. Yeah, parang nanunumbat ba? Sumbat, exactly. Especially nangyayari yan sa, let's just say yung, di ba pagka nakatapos ka na, tapos nagtrabaho ka na, dun babalik yung, ngayon, napagpatapos ka na namin, nakuha mo yung magandang trabaho dahil pinag-aral ka namin. Totoo. Magbalik ka naman, magbalik loob ka. Kumbaga parang it's about time to pay yung ginawa namin para sa'yo, kailangan mong bayaran yun. Parang ganun yung nangyayari. Parang ganyan din dun sa sa episode nung kay Raffy Tulfo na pinapadala niya lagi yung yung nanay niya. Tapos yung parang nagka-something siya sa buhay tapos hindi niya napadalan, parang gumagawa ng drama yung
So parang ano nangyari, ginigipit siya ngayon ng nanay niya na hindi na siya nakakapagpadala, parang Siyempre may sariling pamilya na rin yung babae, di ba? Oo nga, totoo yun, totoo yun. So ang take ko talaga dyan sa pagiging investment is unang-una sa lahat, yung anak nyo, hindi naman pinili nung anak nyo na maging magulang nila kayo. Totoo. Like real talk yun real talk. Kasi bago pa lumabas yung anak nyo, hindi naman sila yung nag-decide na gawin nyo yung anak nyo eh. 'Di ba? Kumbaga consensual na nag-decide kayo mag-asawa na mag-anak. Or let's just say even yung tag dito yung na-disgrasya lang. Alam mo yun, yung mga ganong instances. Pero hindi ibig sabihin nun na dapat isumbat mo dun sa naging anak mo yung buhay mo. Yung ganon na parang since pinag-aral ka namin, ganyan, binuhay ka namin, dinamitan ka namin, binubungan ka namin, kailangan mong ibalik lahat yan as utang na loob. Kasi unang-una sa lahat, pag nagkaanak ka, responsibilidad mo na gawin lahat yun. Totoo yan. Kumbaga, obligasyon ba? Di ba? Kumbaga, ibig sabihin, let's just say nag-aral ka. Ang obligasyon mo bilang estudyante na makapasa. 'Di ba? Totoo. Kumbaga hindi mo utang na loob sa kumbaga hindi utang na loob ng teacher mo sa iyo na ipasa ka niya. Alam mo 'yun, parang ganoon eh. Kaya siguro yung mga generation ngayon, takot sila mag-anak, ayaw nila mag-anak kasi alam nila na hindi sila ready. And that's good, 'di ba? I think maganda 'yun kasi may awareness. Kumbaga, may awareness na ngayon. Kasi marami din ako nababasa ganyan sa social media na parang pag tinanong mo sila, majority naman na napapanood ko mga celebrity naman din. But then, yung iba sa kanila is towards sa ayaw nila mag-anak kasi nga, hindi nila alam kung ready sila and parang masaya sila na sila lang. You know what I mean? Tsaka ang pangit parang sa common na Filipino families, anak pa ng anak eh. Diba? Ano pa nga ba? Like wala na silang means ng resources, anak pa ng anak. Parang yung iba sinasabi, parang more chances of winning. more chance na sa swertihin ka pag mas madami yung anak mo. Which is maling isipin. Is that because pag nakapagtrabaho silang lahat, magbabalik sila sa'yo? Kaya ganun? Siguro. Hindi mo alam yung tumatakbo sa isip ng mga ibang Pinoy eh. Kung iisipin mo, kung ang anak mo ay dalawa lang, tapos masahod na sila parehas. Siyempre, yung sahod ng dalawang yun, mas maliit kung ang anak mo 12. Sumasahod sila lahat. Kasi noong unang panahon, ilan ba yung mga 8 anak eh, di ba? 8, 10. Parang hindi mo mabibigay lahat ng gusto eh. Siguro doable mga 2. Totoo naman. Diba? Depende pa sa trabaho mo. Totoo yun. At saka ang ano ko dun is, actually hindi ko din alam kung saan nagmula yung trait na yun na parang, hindi ko alam kung naipapasa ba yun talaga by genes or by DNA yung... Siguro by trauma eh. Siguro yung iba, naranasan nila sa magulang nila na, shit, ganito yung ginawa sa akin ng nanay ko. Oo. Sige, babalik ko naman sa mga anak ko. Like, sa tingin mo ba ganun? Siguro minsan unknowingly. Pero ako naman, based on experience kasi sa sarili kong family naman, sila mama sa akin hindi ganun. Like naranasan ko like laging nila mama is, tsaka especially si Papa na parang, lagi niya yun, like bata pa lang ako sinasabi niya na yun na, mag-aral kayong mabuti para pag lumaki kayo, makakapagtrabaho kayo, at maging mabuti kayong provider, especially lalaki kayo. Lagi yun. Totoo yan. Yeah. Tapos sinasabi ni Papa lagi sa huli na, parang sabi niya, parang sinasabi niya na, kaya namin sa inyo tinuturo to kasi ayaw namin dumating yung araw na magiging naaasa lang kayo sa amin. At the same time, pag tumanda kami, kaya kami kumakayod ng ganito, is hindi kami aasa sa inyo. Totoo yan. So malinaw yun, yung path na yun. Ayun yung magandang example. Yeah. And nakakatuwa yun kasi coming from sa kanila, di ba, na parents ko, pero yung parents nila, may pagkaganyan, which is mga lolo't lola ko na. Na parang, yung pinasabi mo nga na trauma, may trauma sila, like yung sila mama at si papa, may trauma sila coming from their own parents, pero I'm happy to think na hindi sila ganun towards sa amin. So hindi nila nasalo. Hindi nila na-adapt. Hindi nila na-adapt. Yeah, exactly. That's the word. Hindi nila na-adapt yung trait na manunumbat. Manunumbat na, Kaya ganun. Which is sabi ko parang sa akin naman, natutuwa ako kasi parang sabi ko nga, parang sinabi nila, lagi nila sinasabi na yung pinaghirapan mo is investment mo yan sa sarili mo. Kaya mahalin mo, alagaan mo. Kaya ito lang, parang pinag-uusapan natin, kaya lagi sa akin din sinasabi ni Papa nun, yung perang kinikita mo, wag mo lang tinatapon basta-basta kasi pinaghirapan mo yan eh. Kaya mahalin mo yung kinita mo. Sabi niya ganun.
Kaya wag mong basta-basta lang Kumbaga oras mo yan eh. Oo, totoo, di diba? ba? Totoo yun. Like money is like time. Money is time yan. Diba? Totoo yun. At saka ang masasabi ko pa is yung pagka tinatrato mo na parang investment yung anak mo, tinatrato mo pa ba talaga siyang anak kung yun ang tingin mo? Para siyang bagay eh. Oo. Di ba? Anong masabi mo doon, di ba? Parang kumbaga parang gusto mo mag-retire na maaga. Nandiyan naman yung anak ko. Exactly. Maganda naman yung trabaho ng anak ko. Yeah. Oo. Di ba? Parang kasi, pangit tignan like it kind of sounds bad. Pero kasi nangyari yun sa lolo ko na parang at age 40, nag-retire siya. Kasi magaganda na yung trabaho ng mga ng mga tita ko tsaka ng mga mama. Eh sabi ko, hindi na niya kailangan mag-work, di ba? Oo, ngayon parang ginamit niya ngayon yun. Ginamit niya yung yung parent parang nanggigil trip. Exactly. Nanggigil trip. Ginamit niya ngayon yung card na yun na parang pinag-aral ko kayo. Ngayon, it's about time to give. Parang parang siya nangongolekta. Parang ganun. Naibalik niyo naman yung binigay ko sa inyo. And quite honestly, bata pa naman ako nun eh. Nung nakatira ako sa mga lolo nun. Pero talagang nakita ko talaga. Na-witness mo talaga. Tapos ngayong pinag-uusapan natin to, parang nagre-resonate na lang sa akin yung, ay oo nga no, parang ngayon ko na lang na-realize na parang yung ginagawa niya pala is yan, yung pinag-uusapan natin ngayon, which is ginagawa investment yung anak. Oo, parang pinamumukha niya talaga, as in like, parang ito yung nakakatawa kasi yung isang tito ko na parang sinabi niya, hindi ka makakarating ng Amerika kung hindi kita pinag-aral. Grabe and naman that's yan. 30 years ago. Oh my God. Like ilang taon na sila? Ilang taon na sila ngayon? Nung pinag-aaral siya, 30 years ago na yun. 30 years ago, no? Alam mo yun, ibig ko sabihin parang ang kinikredit niya eh, yung buong sarili niya sa success ng isang tao. Kasi parang let's just say hindi mo lang siya parang ang pangit nito pakinggan kasi nga, syempre sa akin ang gagaling, tas pamilya ko pa yun. Tas parang sasabihin mo na parang ang dating is parang hindi ka dadating sa kung saan ka ngayon kung hindi dahil sa akin. Parang laging kung ano man yung narating mo. Wala yan. Like hindi ba ako nag-aral ng mabuti? Hindi ba ako nagpakapagod? Hindi ba ako nagtrabaho ng ganyan? Alam mo yun? Kaya yung ganun. Kaya parang nadi-discredit yung sarili mong efforts eh. Diba? Ang masakit pa nun, nanggagaling yun sa sarili mong magulang. Sarili mong pamilya, sarili mong magulang. Yeah. Kaya parang ang hirap niyang i-grasp na parang bakit may ganong klase ng uri ng thinking. Diba? Ano sa tingin mo yung mga paraan para maiwasan yung ganyan? Siguro parang intindihin mo na lang kung saan nanggagaling din. Pero kasi ngayon kasi parang hindi na masyadong as common kasi dahil nga sa internet na makikita nung dahil parang nagkaka-realization na like katulad ng isa 35 years old, inaasa mo na yung 30 ba? 35, middle 30s, mga 30, 37. 30. Inaasa mo na agad dun sa anak mo, bata pa, like 3 years old. Mag-aral ka mabuti para 3 years old. Gumanda yung buhay natin. 17, diba? Mga teenager. Teenager ba? Tayo mo 3 years old. sorry. Pero mali pa rin. Totoo, mali pa regardless din. Kung anong age, 17 pa lang din yung tas 30 ka pa lang. Diba? Hindi mo ba kaya magtrabaho ng Diba? Kung isipin mo, parang... Hindi mo ba kaya mag-provide? Ano ka pa lang nun I think like, right now, I'm 30. So, like, ramdam ko na. Sobrang bata ko pa na parang ang dami ko pang pwedeng magawa. Sobrang dami mo pang pwedeng gawin. Sobrang daming paraan. At saka sabi ko, like, parang, minsan na iniisip ko din is, parang iniisip ko, kaya ba ganun is, parang, kaya ginagawa mong investment yung anak mo kasi ayaw mo na lang magsumikap or magtrabaho bilang tao. Parang tinamad na din eh. Kasi parang, let's just say, kung may maaasahan naman ako, bakit pa ako magpapakahirap kung pwede namang tumanggap na lang ako ng pera? Sabagay. Siguro factor din yung environment. Siguro dun sa lugar nila, yung anak ko, hindi na nagtatrabaho, maganda naman trabaho ng anak ko. So kumbaga yabangan. Parang si Maring ganyan nga, hindi na nagtatrabaho yung asawa ko tsaka ako kasi maganda yung trabaho ng anak ko. Pero ang maganda sana dun is, kasi ito hindi naman sa pero majority naman ng mga like tayong mga anak, is ang goal natin is makakuha ng napakagandang trabaho. Hindi na trabaho, basta like swerte tayo sa buhay. Talagang naman ang ganda nung kinikita mo. 'Di ba ang goal naman natin is mapag-retire yung magulang natin. Totoo 'yun. Like hindi yun eh. Hindi siya kumbaga hindi siya like alam natin lahat 'yun. Sino bang may ayaw nun, 'di ba? Pero kung yung sapilitan, magkaiba 'yun, I think, 'di ba? Yung sinabi mo na pinagyayabang mo sa kapitbahay, okay, maaaring ganyan na. Yung anak ko, sinusustentohan kami. Kasi may ganung culture talaga, yabangan eh. Diba? Hindi mawawala sa mga Pinoy. Pero like, ang backstory pala nun is, kaya kayo sinusustentohan
kasi sinusumbatan mo. Araw-araw. 'Di ba? Magkaiba 'yun. So, I think ikaw let's say tayo magandang pag-usapan to kasi coming of age na magsisettle, magkakaroon ng sariling mga anak. How do you view this as a parent kung magiging parent ka? Siguro like gagawin ko yung best ko para bigyan siya ng magandang education. Tsaka yung parang siguro sa pinapakita mo din eh. Oo. Tsaka bakit ka manunumbat? Like never ko susumbatan yung anak ko kasi hindi naman niya kasalanan na kasi plano namin yun eh. Oo, totoo diba? Yun. Tsaka parang very old school mentality na yung ganun. Na yung... tsaka sa tingin ko hindi naman ako mag-aanak kung hindi ko kaya mag-provide. Maganda yun. Maganda yung sinabi mo. Anong take mo sa ganun? Actually, parehas tayo ng take is, ang akin lang is, masaya ako kasi nakita ko siya in real action. Na nakita ko both sides na parang, nakikita ko na ginagawa to ng lolo ko sa mga magulang ko. So ngayon, nakita ko naman yung flip side na hindi nila sa akin ginawa yun. Na parang na-nurture naman ako doon. So kumbaga, alam mo yung isa pang na yung idea ng what do you call this na parang may mga magulang na ikaw magdodoktor ka, ikaw magiging abogado ka, yung mga ganyan. Kasi gusto nga nila na yung anak nila investment in terms of like gustong ipagyabang na anak ko abogado, ang anak ko ganito ang kinikita. Tapos ngayon, ang kickback nun, quite possibly is meron silang makukuha. Napakapangit nga din nung sinasabi mo na gano'n, ikaw magdodoktor like, paano kung gusto pala maging dancer? Alam mo yung parang out of diba? Hindi kasi, yung parang ang pangit sa ganun din. Kailangan mo din maging realistic din kasi sa buhay. Gusto maging dancer. Kasi di ba, alam mo yung common sa mga Pinoy, yung mga nag-nurse daw sila kasi gusto ng magulang nila. Yung pala, gusto pala maging Jabberwockies. Mamaya, ikaw Kurt, speaking of mamaya, ka ba? Sa pilitan ka bang naging nurse? Gusto ko talaga yun. Gusto ko talaga yun. Yung pala gusto mo maging Jabberwockies. Guys, baka pagsampulin mo ako ng apologize dito. Isang apologize. Hindi natin alam si Kurt pala gusto maging Jabberwockies. Kasi yung stereotype eh. Diba? Kasi nandun nga yung pera, dapat pag ayaw mo mag-aral, mag-mailman ka na lang. Alam mo yung gano'n? Yung mga kung saan talagang may pera. Pero kasi yun nga, realistically speaking, kung ako nga magkakaanak, 'di ba? Since napagdaanan ko yung ruta na yun is parang ako, masaya ako kasi hindi ako finorce. Totoo yan. Ikaw dapat, ang akin lang, ang sa kanila lang, ang goal lang naman palagi nila mama sa akin bilang magulang ko is gusto namin mag-college ka. Magtapos ka. And as much as possible, makahanap ka ng magandang trabaho related sa inaral mo. Totoo. Pero wala silang dapat ganito ka. Dapat ganyan ka. Yung pino-force ka sa bagay na hindi mo naman gusto. Diba? So ako, becoming as a parent, parang kukunin ko yun na parang bata pa lang yung sa anak ko. Ino-nurture ko siya in such a way na tatanungin ko siya palagi, ano bang gusto mong gawin? Totoo. Yung mga ganyan. Kasi I think, dun magka-come up yung mga conversations na magkakaroon kayo ng mga malalalim na conversation, maglalabas ng, alam mo yun, yung mga saloobin sa'yo, yung anak mo. Tapos magiging close talaga kayo eh. So parang ang akin as a parent, ayoko yung mentality na gagawin ko silang investment. Kasi ako as a person din, tulad nga na sinasabi ni Papa na, lagi niya sinasabi sa akin na, pag tumanda kami, ayaw namin umasa sa inyo. Totoo yan. Kasi kung ano man yung pinaghirapan nyo, pera nyo yan. Parang ganun siya. So sa akin naman, syempre, ako ang rebuttal ko dun palagi is syempre, kung ako, kayang-kaya ko naman mag-provide, ba't di ko kayo, alam mo yun, ba't ako magbibigay sa inyo, magulang ko kayo, parang ganun. Totoo yan, So sa akin, sabi na lang sa akin, parang the same way, ganun yung gagawin sa anak ko, parang, if it ever comes to a point na parang, you did really good in life, like, I always wish you the best. Like, totoo. Yeah. Like, ako ang wish ko, let's say, if I did good, I want you to do better than me. Totoo. Yung ganon, di ba? Yeah, tsaka as a parent, magsiset ka ng example eh. Di ba? Parang ikaw yung role model para sa anak mo. Na parang nakikita kayong dad ko na, parang he's working hard. I wanna be like that. Tapos parang nabibili niya lahat ng gusto niya. Yeah, alam mo, hindi nagkakautang. Lahat ng bills, bayad. Ano mo yung buhay niyo, komportable. Komportable. Yung ganon. Yeah. Totoo yun. I think it comes down to dun sa sinabi mo, babalikan ko lang, sinabi mo kanina na kung bakit meron tayong I guess ganyang mentality, at least yung mga Pilipino is towards sa yun nga, yung sa hirap ng buhay siguro. Oo, sa hirap ng buhay. Totoo yun, pero kasi may mga nakita naman ako na sobrang hirap ng buhay. Ito example na to, yung naging abogado yata siya, magsi-60 na siya. Pero nagtrabaho siya
di ko alam 60, 50 or maybe, basta either those, 50, 40, mga ganyan. Basta matanda na siya. Yeah. Pero nagtrabaho siya ng matagal as a janitor, tapos napag-aral niya yung mga anak niya. O yung sa janitor siya sa Ateneo. Oo. Tapos napagtapos niya yung 2 anak niya sa Tapos Ateneo. naging abogado siya. Like, parang basta naging meron ng may ganung kwento, tapos naging eventually naging abogado pa siya. So alam mo yun, yung baga na parang talagang kahit gaano kahirap yung buhay, kahit gaano katindi yung struggles, ginamit niyang fuel yung yung hunger niya. Totoo. Towards dun sa bagay na gusto niya. Para alam mo yun, parang yun nga yung gusto. Parang hindi niya pinasa yung pangarap niya sa anak niya. Kasi yung iba, gusto ko maging doktor, gusto ko maging abogado. Pag di mo nagawa, dapat gawin mo. Kasi nga parang magdoktor ka kasi hindi ako naging doktor. Ang gagawin nun, parang ang mangyayari ipapasa sa iyo hindi ako naging doktor kasi dumating ka. Or like parang wala akong means. Ngayon, ikaw na lang ang magtuloy. Parang kawawa yung mga anak sa ganun Parang napakalungkot. Walang choice. Actually, ang may isa akong example dyan, sa isa kong tinerhan dati, doon sa Templeton, yung malayo. Di ba tumira ako doon? Like, naglalan kami ni kuya ng basement, di ba? Naawa ako kasi yung anak nila na bunso, lagi sa akin nagsasabi ng parang sa loobin niya na, kuya, ayoko ng ganito. Ano bang course niya? Pinagme-medicine siya. So, noong time na yun, pre-med pa lang siya. So, sabi ko, ano bang gusto mo talagang gawin? Sabi kong gano'n. Sabi niya, sabi niya gusto niya something along those lines ng in computer science. Like, kasi mahilig siya sa computer, sa tech, So sabi ko, why not do it? Sabi niya, kaso kasi magagalit sa akin sila mama. Kasi nga, ito yung gusto nila para sa akin. Ito malupit pa. Baka palayasin yung nanay niya, gusto niya maging doktor. Yung dad ata, gusto siya maging engineer. Ang masakit doon, parang eventually, yung interests niya, gusto niya na parang content creator. Ganyan. Tapos, on the side, ginagawa niya, nag-YouTube siya, pero patago. Kasi patago nga, lang, pagagalitan walang siya. Support Walang support sa walang magulang. support. So parang ang akin doon, yung take ko na lang, parang ako na lang yung naging parang in a way, parang medyo support system niya na, alam mo, wala namang mali sa ginagawa mo Like, just do it, Kasi sabi ko at the same time, sabi ko sa kanya, gawin mo pa din yung sinasabi sa'yo. Kasi I think makakabuti rin sa'yo yan kasi meron kang safety net na hindi man mag-workout yung pagko-content creation mo, may babagsakan meron kang pwedeng maging trabaho. Kasi otherwise, pag ginawa mo, let's say, nilagay mo lahat ng itlog mo sa isang basket, nag full on creator ka, hindi ko sinasabing hindi mo may-make yun, pero realistically speaking, mahirap. Kesa yung sa normal path na mag-aaral ka, then na 9 to 5 job ka. I mean, like, at this point in time, sino bang ayaw ng madaling pera na kailangan mo lang magtrabaho 2 hours, 3 hours, 4 hours a day, tas kikita ka na, di ba? Sino bang ayaw nun? Yeah. Pero kasi life is not like that, di ba? Like, kailangan mo pa rin talagang mag-effort na Kaya yun parang bottom line, sabi ko sa kanya, tapusin mo tong pre-med mo and then i-gauge mo. Di ba? I-gauge mo kung ano talaga yung gusto mo kasi may nabasa din akong ganyan na nag-doktor siya solely because gusto ng family niya. But then, after niyang matapos yung pagdodoktor niya, tinapos niya lang talaga. Kumuha lang siya ng degree. Tapos, ang ginawa niya, nag-full on content creator siya. Kasi yun talaga yung gusto niya Kasi parang alam mo yung pakiramdam na wala dun yung puso't isipan mo. Yung ganun pakiramdam. Pero sa akin, hindi mag-work yun Kasi pag hindi ako interesado sa isang bagay, ayokong aralin Totoo yun. Totoo talaga yun, bro. Kasi imaginein mo kumbaga alam mo yung sinabi mo dati, yung kay Elon Musk, binabagsak niya yung mga subjects na hindi niya gusto. Diba? Yeah, totoo yun. Kaya parang let's just say, imagine mo bro, kung sabi sa'yo ni mama, gusto ka namin maging dancer. Di ba? Tapos mayo ka maging dancer. Tapos, grabe na example. Diba? Tapos, ang gusto ko pala gusto mo maging sex bomb gusto nila ako maging, imagine mo, Erwin, gusto namin maging dancer ka. Dancer ni Kuya Will. Imagine mo, mag-aaral ako ng dancing. Puta yun lang, pero like going back, yun nga, parang, yun lang, ang may papayo ko lang siguro is, ito nakakatawa magpapayo tayo pero wala pa tayong anak. Hindi, pero in general sense lang siguro. Hindi ko alam kung may matatouch kaming mga puso or mga puso. Maiyak ako sa sasabihin May matatouch kaming mga, let's just say, mga tao dyan na mas ahead sa amin. Na kung ano man yung sinabi namin,
it's up for debate. Yeah. Hindi lahat ng sinabi namin is Nag-a-apply sa inyo. Nag-a-apply, Yeah, 'di ba? Hindi siya naiiba nauukol pero opinion lang natin. Yeah. Pero generally, I feel like hindi dapat natin gawing investment yung anak natin or even vice versa, I think. Yeah. Hindi natin dapat gawing parang investment din yung magulang natin na parang since pinalaki na nga nila tayo, alam mo take advantage mo pa. Yeah, parang ganun. So sa akin lang is parang like I said, magkakaroon ng pamilya in the future is mahalin niyo yung magiging anak niyo. Like let's just say, tratuhin niyo yung anak niyo kung paano niyo gusto naging tratuhin kayo. Like, you know, like wag niyo ilagay yung pressure na yun sa kanila. Ito, i-repress ko mas maganda. Dapat mahalin niyo yung anak niyo unconditionally. Nang walang kapalit, na walang halong pagsusumbat, di ba? Tama. Di ba? Couldn't have said any better. Di ba? Yeah. Tsaka kasi, di ba, yung anak nyo yan. Dugot laman mo yan eh. Diba? Hindi nila kasalanan yun. Hindi nila piniling piniling maging anak ninyo. Diba? So yun lang. Parang, tsaka, ito ang tatandaan nyo palagi. Kahit ano pang edad ninyo, wag nyo iisipin na matanda na ako. Hindi ko na kaya tong gawin kasi may edad na ako, mahina na ako. Yeah, 60 years old, nakatapos ng law, di ba? Diba? Ibig ko sabihin, isipin nyo yun, di ba? Parang ang sasabihin ko lang, ang bawat tao limitless yan eh. Depende kung parang kung saan mo ilalagay yung isip mo. Sabi ko nga, ito sa isang tropa, shoutout kay Migs, yung tropa namin na nagpo-pursue ng college basketball sa Pinas. Sabi ko, you can achieve anything you put your mind into regardless anong edad ka. Yun yung sinabi ko sa kanya, like parang sinasabi niya kasi late na ako sa game, kasi parang 22 na ako, ngayon pa lang ako mag-i-start. Sabi ko, who cares? Kahit may disadvantage, at least magawa ka ng something para sa sarili mo. Yun, tama yun. At saka, wag niyong iisipin na parang laging hadlang ang edad. Yun ang akin eh. Kasi sabi ko parang, kayo lang naman nag-iisip na eh. Kumbaga, ang tanging bagay o tanging tao na humahad lang sa inyo, sarili nyo lang. 'Di ba? Kasi sino bang constant na nagre-remind sa inyo sa isip nyo na, di mo kaya to, hindi ko kaya to. Pag sinabi mo hindi ko kaya to, ikaw yun. Ikaw mismo sa sarili mo, nagsasabi sa sarili mo. Parang kinakalaban mo yung sarili mo. Exactly. 'Di ba? Yun yung sabi nila, your biggest opponent is yourself. Everyday yan. Everyday battle yan. Totoo yan. 'Di ba? Let's just say, for the simplest na example na lang, gusto mo mag-gym pero tinatamad ka. Sinasabi ng other self mo, tinatamad ka. Sinong kalaban mo doon? 'Di ba? Sarili mo. So sarili mo din na magko-convince sa'yo na pumunta sa gym. Totoo. So that's as simplest as it can be, pero if you think about bigger things na kaya ko ba mag-engineering, kaya ko ba maging physicist, astronaut, Jabawakis, lahat na. Mag-astronaut ka ng Astro Boy. Jabawakis. Di ba mainit sa sun? Pupunta ka gabi. Nakita ko lang joke yun sa sa kanta. Anyways, ikaw Kurt, anong may papayo mo sa kanila bago natin i-cap yung episode? Siguro yung sinabi ko nga, mahalin nyo yung mga anak nyo unconditionally. Maging role model kayo. Parang as simple as that. Parang wag mong gawing investment yung anak mo. Parang nung mga pa yan nung unang panahon pa yan Iba na yung panahon ngayon. Parang, magtrabaho ka. Don't be lazy. Ganun diba? Parang pinakasimple dun. Diba? Totoo mag-provide yun. ka. Tsaka, alam nyo. Kasi role mo yun as a parent. Diba? I-fulfill mo yung role mo. Kung gigipitin nyo yung anak nyo ng ganyan, I think babalik sa inyo yun Alam mo yun yung parang, tawag dito yung lalayo yung loob. Kasi alam kasi hindi magiging parang yung sa example mo kanina, parang hindi siya open sa sa magulang kasi niya. Takot siya. Yeah. And what happens is nagtatago siya ng mga saloobin niya. And which is yun yung ako pag naging parent, ayoko kasi if anything sa anak ko, magiging anak ko, gusto ko ako yung number one outlet niya. If anything sa mga bagay na dad, hindi ko kaya to. Dad, can you give me advice to this? Totoo. Yung mga ganun. Kasi ang hirap nun kung yung sarili nyong anak nagtatago sa inyo kasi nga ginigipit nyo sila. Ang pangit ng parenting na gano'n Yeah. Doon pa naglilid sa mga suicide, 'di ba? Depression, kasi, 'di ba? Kasi wala silang outlet ng nararamdaman nila. Kaya yun lang. So guys, salamat ulit sa pakikinig. Salamat sa pakikinig. Kung nakikinig kayo sa Spotify sana nag-enjoy kayo sa YouTube. Topic na to. Yeah, so hanggang sa muli, wag niyo gamiting investment ng mga anak nyo. It's your boy, Erwin. And it's your boy, Kurt. Peace out. Peace.